Actually, ito yung pinaka-vital eh. Dahil dito nakadetermina yung kung anong katawan ang binubuo mo. So itong basic na tawagin natin science of nutrition should be the number one considerations when it comes what you call building quality health. At pag pinag-usapan naman natin talaga yung nutrition, recognize na rin ito ng medical science. Na lahat na nagkakasakit, especially yung mga problema ngayon, ay napatunayan na the main reasons why people are developing disease mainly because of lack of nourishment. They are not getting enough. They are not getting quality nourishment in a daily basis, especially yung essential amino acid. Eh, hindi naman pinuproduce ng katawan yan. Essential minerals, vitamins. So ito yung tinatawag na kailangan talaga well-grounded tayo dito. Dahil kung hindi natin alam ito, kumbaga sa pagtatrabaho, kung wala kang gamit na gagamitin mo, paano mo matatapos yung trabaho mo? Kaya lagi kong pinopoint yung bilang halimbawa itong essential amino acid, like phenylalanin. Itong phenylalanin, isa ito sa mga napaka-importante na amino acid na ginagamit ng katawan natin, especially ang brain. At kung paano ma-stimulate yung happy hormone, yung tinatawag na serotonin. So dito natin makikita na lahat ng katulad ng lysine, proline, isoleucine, methionine, histidine, tryptophan, phenylalanin, and so on. Actually, when you look at in the internet, you can actually, yung makikita mo, ano yung functions ng ito. So makikilty ka ngayon. At alamin mo, saan kaya nanggagaling ito? At pag pinag-aralan naman natin itong mga essential minerals na ito, saan nanggagaling yung tinatawag na materialis naman, para naman yung happy hormone natin, ay yung brain tonic, ay ating masuportahan para hindi tayo maging malungkutin o kaya naman konting bagay lang, depressed na tayo. Kasi kulang nga tayo sa mga ganong material na napaka-bless natin. Alam mo kung bakit? Ang saging pala ay napakaganda na mag-boost ng ating happy hormone. Doc, nabanggit nyo na yung happy hormone na saging, na matatagpuan sa saging. Ibig sabihin pala, Doc, sa atin pong mga mister na nanonood, no, for those people na sa mga mag-asawa o husband, no, pag nagagalit siguro yung atin pong mga, anong tawag doon, yung spouse natin, pwede palang pakainin ng saging doon, banana, di ba? Pwede. Kaya nga, abutan mo agad ng banana. Pag masungit. Kaya masusungit yan ng mga misis, saging lang po ang makatutulong dyan. And that is something for our people to realize that God is always providing something, especially for the benefit of His people. And we Seventh-day Adventists been blessed for it. Na dapat tayong matuwa. Dahil unang-una, talagang advance talaga tayo. Kaya binigyan tayo ng 8 laws of health. Unang-una nga yung batas na nutrition eh. Kaya napaka-interesting pag-usapan itong nutrition eh. Dahil kitang-kita natin dito, pati yung reversals ng aging, pati yung tumatanda ka pero yung energy level mo hindi naman nababago, nagagawa mo yung aktibidad ng mga kabataan na katulad ng mga nangyayari sa buhay ko na kung nagkapaglalaro silang basketball, nagagawa ko rin ito. Kaya ito yung point na pag pinag-aralan natin ng vitamins, minerals, siyempre, alam naman natin, 6 yung nutrients na yan, di ba? Napakaganda isa-isahin yan. Yung essential amino acid, essential minerals, vitamins, complex carbohydrates, essential fats, and water. Kaya pag ito'y binigyan natin ng daang isa-isa ito, malalaman natin, napakaganda pala talaga. Dahil pag pala itong 8 laws of health na ito ay ating sinunod, meron tayong tinatawag na proteksyon na hindi tayo dadapuan ng karamdaman kasi ang point ko dito, siyempre familiar ka naman, napag-aralan mo, dahil nurse ka naman, yung tinatawag na basic ng siyensya ng immune system, immunology. It means kung alam natin yung first liner, yung first line immune system, defense mechanism, second liner, or whatsoever, third liner, may barrier, merong inmate, I'm sorry, nawala sa, ano yun, yung meron second line of defense. Second line defense, first line defense ng ating katawan. Sa ating katawan. So ito palang katawan na ito, pag ikaw may tamang nutrition at may 8 laws of health ka, hindi pwedeng tamaan tayo ng sakit. We are immune sa sakit. Meron tayong tinatawag na protection. Kaya nga sa natural medicine, ang number 1 sa amin ay yung prevention. Preventions na hindi ka na nag-worry. Basta sumusunod ka, sabi nga ng Panginoon, binasa natin sa Council on Diet, pag sumunod ka, healing will follow. Pero kung hindi ka sumusunod, hindi bibliss ng Panginoon yung prayer mo. Bakit? You are directly violating the requirements of God, especially in that particular requirements. So ito yung napakaganda natin pag-usapan, Gladens.
Ayan, ang ganda pong pag-usapan yung prevention, no? Kasi for sure, marami tayong mga kababayan na ayaw din nila mag-take ng gamot. Especially ngayon dahil marami ang mga tao na nawalan ng trabaho because of what's happening around the globe because of the virus. So para maiwasan natin ito sa ating pong mga manonood, we need to have prevention. Kasi, kaya, di ba sinasabi nga sa cliche na sinasabi sa medical na prevention is better than cure. So, huwag na nating hintayin na ma-hospital pa tayo, huwag na nating hintayin na uminom pa tayo ng gamot, which is mga synthetic, kung baga na pinapasok natin sa katawan natin, when in fact, pwede naman na mamitas lang tayo ng dahon. Ano ba yung mga sources, yung mga natural resources natin na matatagpuan din sa paligid natin, pwedeng magtanim or kung ano man yung mabibili natin sa grocery or sa palengke, di ba? Yeah. Kaya nga, ang sabi ng ating prophetess, educate pleasantly and intelligently. We must preach the truth, pray the truth, and live the truth. Yun ang pinakamabigat. Yung, i-preach mo yung truth, dadalangin mo yung truth na i-share mo, pero ang pinakamahirap dito, yung live the truth, yung to live up accordingly to the light we receive. Kaya ang sabi nga, with its gracious health-giving influences within the reach of those who know it not. As the sick is brought into the touch with the life giver, their faculties of mind and body will be renewed. But in order for this to be, they must practice self-denial and be temperate in all things. Ito yung bahagi na sabi nga, thus only can they be saved from physical and spiritual death and restored health. Ang ganda nun, Dok, no? Yung, ano kasi, mabigat kasi yung word na intemperance. Pasensya na medyo nauutal ako ng konti. Okay lang, Dok. Ating viewers. Parang, kapag sinabi kasi nating intemperance, kawalan natin yun ng ang tawag doon, yung temper natin, yung sa pag-uugali natin, paano ba yun, yung disiplina natin bilang isang tao. Ang pinakamabigat yung kung paano mo ipapamuhay yung truth na yun pala yung power ng God na kaya pala very successful yung preaching niya at madali siya makahikayat. Kasi kitang-kita yung tinuturo niya sa pagkatao niya. Kaya ang sabi, if we would elevate, ito yung matindi if we would elevate the moral standard in any country, we may be called to go. We must begin by correcting their physical habits. So sa physical habits natin sa ating pong mga manonood, dun palang ikat na natin na kung ano ba yung mga hindi dapat nating ginagawa. So yung moralidad pala nakabase doon sa tinatawag na kung paano itaas natin yung antas ng tinatawag na maling mga ginagawa nila sa kanilang buhay. Kaya nga pag mali yung pagkaunawa mo sa tinatawag na management ng katawan natin ito, pag wala talagang 8 laws of health, mali lahat ng ating practices. Just like what we have Pagtulog discussed. ng maga, di ba? Practice yan Pag nasanay ka ng late, paano babaguhin yan? Ituro natin sa kanila. At saka katulad, Dok, nung napag-usapan natin last week, di ba, na meron talagang relationship yung ating mga kinakain, dun sa ating, yung temperance natin, dun sa character building ng isang tao. So, napaka-importante po na sumunod po tayo doon sa 8 laws of health. Kaya tayo, itong edukasyon na ganito, actually, ito yung number 1 na kailangan ng mga tao sa buong mundo. At masasabi ko nga, kahit nga sa loob ng ating iglesia, talagang dapat huwag tayong bibitib Lakasan natin ang loob natin, kung meron mang medyo na-open o kaya naman para bang sa tingin nila para bang drastic yung presentations natin. Pero sana naman maintindihan nila na walang personal. Ang point dito, turuan natin ng mga tao sa buong mundo. At masasabi ko nga, kahit nga sa loob ng ating iglesia, talagang dapat huwag tayong bibitib Lakasan natin ang loob natin, kung meron mang medyo na-open o kaya naman para bang sa tingin nila para bang drastic yung presentations natin. Pero sana naman maintindihan nila na walang personal. Ang point dito, turuan natin at huwag nating hintuan ito. Dahil nakikita ko na kailangan talaga natin na mabigyan ng tinatawag na daan itong mensahe ng pangkalusugan na magpapalaya sa atin sa curse ng karamdaman na alam naman natin ng ating Panginoon nung nasa lupa siya. Talagang number 1 yung medical missionary work. Nakalagay din yan sa ating, sabi nga, we have come to a time that every member of the church should take hold of medical missionary work. The world is a lazar house filled with the victims of both physical and spiritual disease. Everywhere, people are perishing for lack of the knowledge of the truth that had been committed to us. Grabe, Dok. Hindi biro ito. Every member. And you don't need to become a medical doctor or
a licensed Medical practitioner. practitioner or whatsoever. Pag pala ikaw nagpa-practice ng 8 laws of health, qualified ka. Yes, you are called to be a medical missionary. Yeah. Hindi lang yung mga licensed medical doctor or kung sino man yung nasa medical line natin na mga na may career. So, napaka-importante po na tayo bilang isang individual, kayo po na mga nanonood sa inyo pong mga tahanan, we have to be aware na tayo kahit na simpleng miyembro tayo ng pamilya o miyembro ng kahit na anumang denomination, napaka-importante po na tayo ay maging liable at talagang maging committed tayo na magkaroon po tayo ng good health. Yeah, kaya ito isang challenge nga every member paano naman magiging part sila nito kung hindi naman natin i-educate? Kaya nga tingnan natin yung gawain ng ating Panginoon. Kinukorek din niya yung maling habit ng tao. At yung gawain ni Kristo nung panahon na siya nasa lupa, ay talagang binigyan niya ng daan yung healing. Lahat. Wala siyang pinipili. Kay mayaman, kay mahirap, kay may pinag-aralan, kay walang pinag-aralan. Talagang lahat ng lumapit sa kanya. Talagang trabaho niya ito. Napalayain sila sa tinatawag na pagkaalipin. Kaya sa Christ began the work of redemption by reforming the wrong physical habits of man. So, ibig sabihin, nakikita natin sa ating church o sa ating mga kababayan na mali yung kanilang mga kapamaraanan ng pag-handle ng kanilang kalusugan. Ito yung part natin para mapamahal tayo sa kanila. Kaya nga sabi, Christ came to this world as the great medical missionary. When his example is followed, medical missionary work will be carried forward on a much higher plane than it is at the present